Hello everyone! Welcome again to my channel. So now we will be exploring Binondo. But before that, attend muna ako ng Mass sa Quiapo Church. So ayan po, mga friendship. After each Mass, we sing the song for Poong Nazareno. And then the priest and ministers sprinkle holy water para sa lahat ng mga mass attendees. So actually, from where I work and from where I live, medyo malayo ang Quiapo Church from me. Pero dito talaga ako nakakapagdasal ng taimtim. It's a different kind of feeling. And so this one, record ko naman to nung Ash Wednesday last February 14. So, minsan, umaakyat tayo sa likod, sa pahalik, and we pray and pray for the good health of our loved ones, for the souls of my departed family, syempre for the safety, for the blessings. Ayun po ang laging itinataas natin. And of course, inner peace. Na kung ano man ang mga worries, stress natin, bigay na lang natin kay Lord yan lahat. Okay? So, this next clip naman is nakita ko yung painting ni Maestro Jesse Marinas which he donated here at the Quiapo Church. So, actually, nandun siya sa medyo secluded pa na side, and I asked the ladies there if I can go near the painting. So, thank you po, pinayagan niyo po ako. And it's so beautiful and it's big. Grabe, ang ganda. So, eto naman, after church, so here I come, Binondo. So, this is a beautiful pet supply shop. It's called Paws and Play. They also have grooming services. So, ayan, ang daming cat food. Marami din pong dog food dito. And any other things na kailangan ng ating mga fur babies. So, I bought some wet food for my babies and also that ceramic bowl you saw earlier. Ayan. Favorite na mga babies ko yan, o, diba? Sila talagang una kong binibilhan. And they gave me this beautiful cat-themed calendar. So, welcome to Ongpin naman tayo, guys. So, mostly, if another creator features yung mga masasarap na pagkain dito sa Ongpin, they feature the food, they feature the place, the restaurant. Pero if this is your first time to come here in Binondo, especially in this street, Ongpin. So, ito po talaga yung view, makikita nyo. So, you should be ready somehow. Okay, matao. Magkano yung ganito? Yan, 450, ay 250 isa. Baka papayat pa ako, no? Alin kaya? So, pag-isipan natin guys. So, 250 isa and I wanted to buy like minimum 4. Kasi ang cute-cute talaga. So, on second thought, balikan ko na lang. And I will just continue to look for food kasi gutom na ako ng time na yan, guys. So, here, off we go again, walking the streets of Ongpin. So, this is a Sunday, kaya medyo kukunti pa yung tao. And also, some shops are closed. Pero, diba, madami ka pa rin makakasabay. Walking, all kinds of people. So, may shoppers, meron din namang
mga residents here in Binondo. So, merong mga negosyante. And most of all, napakadaming sasakyan. And this is just a small street. So, if you're coming here and planning to walk, as I'm doing now, so wear your most comfortable footwear and your most comfortable clothes. Kasi sa init ngayon, especially sa init ngayon, 'di ba? Pag paporma-porma ka pa diyan, ewan ko na lang. So, ang dami ditong tindahan ng charms, ng gold most especially, and mga fruits and vegetables. Ayan. So, medyo hapon na, kaya paubos na ang mga paninda ni Kuya. Pero dito, ang mura ng mga gulay. So, like that broccoli and cauliflower. Dito ako bumibili niyan. So, ayan. Marami pang tinda-tinda. Kung makakapagbitbit lang talaga ako ng madami pa uwi. Diba? Ang daming fruits, buko. Ayan. At talagang madami kang makakasabay dito. Even on a Sunday, guys. So, yun nga lang, marami ding close na shop on a Sunday. Syempre, family day din naman yon. So, yan po, actually, ang makikita nyo sa Ompin Street. Madaming naglalakad, maraming namimili, maraming namamasyal. May mama na nagka-car wash, ganun. So, all kinds of people. Okay. So, baka gusto kong gumilid, di ba? Gilid-gilid din. Para hindi ka... Since 2007, I think I've been coming here, especially in 2007 to 2008, because my work involves making sales calls to travel agencies, and napakadami nila dito. So, ayan! Kamote! Ano mas masarap, Japanese? O, diba? Maraming klase ng kamote. Totoong kamote. Ube to? Ube kamote. Ang ito. Ilan mo? Isang kilo lang. Ay, isang kilo ba? Sige, ilang peraso na isang kilo? Pwede haluan mo na lang dito. Pwede. Pili-pili tayo ng Japanese kamote. And then, kukuha din tayo ng ube. Yung isang klase pa is Baguio. And then, meron ding local. Pares lang ba ng presyo to? Magkano kilo? 100. Mahal, Kuya Char. Kuripot po ako sa totoong buhay. Oo, isang tumpok. Mura na yun. So, bibili lang ako ng konti kasi Yan yung 100. solo naman ako. Pinta doon. Mas kuripot yung katabi ko. Nakita yung tumpok-tumpok na 50, yun na lang daw. Ang cute. Ang cute ni nanay at tatay dyan sa part na yan. Bayaran na lang natin. Yan na, nahuhulog na ang mga kamote. Oh, Bisaya lang yun. Ay, Oo. ayun na nga. Hindi sinaglangin. Oh, 50. Balik sa gatos pa. Sinan mo nga to, kuya, kung magkano to. Paglagpas 100, ayoko na. Charot. Hoy, 95 lang. Ano palit? Walang 1 kilo eh, 95 lang. Aray ko, mag-utot-utot na taanin daw. Hindi, gamot dis katawan niya. Bakit ito dilaw? Ito local? Holo. Ano na tong maputi? Bagyo. Ah. Okay, thank you.
O, diba? Kuripot nga talaga ako, guys, sa totoong buhay. Kaya gustong-gusto ko dito kasi mura. Even the fruits. So, imagine yung maliit na cauliflower, mabibili mo sa mga groceries ng around 80 pesos. Dito, yung tumpok, 100 lang. It's like either 2 big cauliflowers or 3 na small. Diba? And, nakakatawad pa tayo. Daanin lang natin sa pa-cute. Diba? So, on we walk. Uy, avocado, sarap. So, lakad-lakad pa rin po tayo. Diba? So, marami talagang sasakyan dito, guys. And walang nagta-traffic. So, bigayan lang talaga. Even the pedestrians. So, they go everywhere. All directions. Ayan. So, ayan na. Nagsisimula na din ulit yung mga fruits. Ang dami pa niyan. And ang daming klase niyan. Like, they have strawberries, longgan. Kahit wala sa season, meron dito sa Binondo. See? Tatlong maliit na broccoli, 100 lang. So, ayan. Yung oshikun na yan, actually, hindi ko pa na-try yan. Kasi naman, tingnan nyo naman yung pila, guys. Okay, isa yan sa mga pinakaayaw kong gawin, yung pumipila ako ng mahaba. So, yan, nilagpasan ko lang kasi pila. Katabi lang yan is the famous Shanghai Fried Siopaw. So, ayan siya sa kanto. Na-try ko na yan several times kasi naabutan ko siya na walang pila. And look at it now. Ang dami na namang tao for the pila bells na naman. So, pass. Pass tayo for today's video sa fried siopaw. Then, meron pa this one, Lingnam. Fried siopaw din, pero hindi ko pa yan na-try. Ayan. Diretso lang po, lakad lang po tayo. So, ang dami talagang mga food establishments na pinipilahan nila dito. And, hindi ko pa talaga sila lahat na-try. I also have this habit na pag nagustuhan ko ang isang place, binabalik-balikan ko talaga. So, hindi pa nga ako naka-second time sa Estero eh. Kasi before, palagi lang ako, Mr. Ube, Mr. Ube. Yan. Kasi one-stop shop, kakain ako doon, mamimili ng kopya and everything. You know, mais. 100 lang din yung tumpok. Meron pang tag 50 niyan eh. So, sa susunod na balik ko, mais naman. Hindi rin kasi ako pwedeng mag-stock ng marami kasi small lang yung ref ko at mag-isa lang din ako. So, it's better to just buy what you can consume. So, ayan. Ito sa kanto na to ng PBcom. Nandyan yung mga fruits na sinasabi ko. So, ayan o, diba? So many. Dami talaga. May plum. Merong persimmon. Ayan. Mamili ka, magsawa ka sa fruits. Konti pa nga yan ngayon eh, kasi hapon na and it's Sunday. So, normally talaga ang dami. Sarap ng melon. So, ayan, oh, ang dami pa. And we also have sugar cane here on this side. Then, ayan po, yan tinutumbok ko, yan yung Estero. Ang sarap ng food dyan, guys. And mura pa siya. Authentic Chinese. So, dyan din sa side na yan, yan yung bilihan ng mga mushroom. Iba-ibang klase ng mushroom makukuha mo dyan. So, nakakagana talaga mamalengke dito and magluto-luto sa bahay. So, yan. Ayan yung Estero, guys. Pwede kayong pumasok dun sa side. Pwede din dito sa front. So, masarap ang food dyan. Sulit. So, tawid tayo ng tulay. Kasi, nasa dulo pa ng walang hanggan yung gusto kong kainan. I'm going to the Great Buddha Restaurant at the second floor of Eng Bitin, Main. So, kasi ang dami ring tao. And kita nyo naman, puro pila. And ako, since I came from work pa, then, umattend muna ng mass, saka palang kakain.
I want naman na pagdating ko, uupo na lang ako order, maghintay ng food. So, maybe some other time, talaga, doon na lang ako magtsatsagang itry kung ano ba yung mga pinipilahan ng mga person. Like this, oh, ayan, oh, sa kanto, on my right. I was so curious. Gusto ko talaga sanang silipin anong meron dyan. Anong pinipilahan nila dyan. Oo, kasi look, oh, ang haba ng pila. Pero, by this time, I'm getting tired. And I wanna sit down and have a good food. Ang daming sasakyan. Ayan. Pinutol ko ng very, very light. Umawid lang ako. Wala naman kayo makita kundi mga bumpers. So, ayan na yung pangalawang tulay. And nandyan yung Mr. Ute. So, ganyan po talaga masikip. Cars, pedicabs, vendors, and pedestrians. So, mani kayo dyan. Ayan. More fruits. So, ayan po si Mr. Ube. Ang dami-daming time ko nang kumain dyan ng beses. And katabi niya yan si Lord's Toast. So, yung famous na egg tart is also here. Okay. On the other side naman sa kanto, nandyan yung, I think they claim to be the very first fast food. So, mamaya sa bandang dulo, makikita natin yung pangalan niya. And I just overheard from the streets din na nung time na they tried to eat there, ayan, yung kanto na yan, it took them 2 hours of queuing. So, ayan na nga, nandito tayo sa Engbitin Main. So, the Great Buddha, doon ako pupunta. Chuanki, I've never tried. Ayan, yung Cafe Mezzanine. Mr. Ube, sabi ko nga nakakain na ako ilang beses. And Tea Brothers, yan yung pinilahan ko dyan. Kasi gusto ko talaga yung ube latte. Ayan, ang sarap niyan. So, pumila ako ng very light. Hindi naman ganun kahaba yung pila. Then, eto na, pasok tayo sa loob. Okay. Very beautiful store. So, ayan, naka-order na tayo niyan. Inaayos ko na yung mga dala-dala ko. Kasi, diba, bumili din ako ng cat food. Bumili ako kamote. So, ang gulo ng gamit ko niyan. So, here at the second floor is the Great Buddha Restaurant. And they also have a store for native Filipino products and some charms. So, oriental charms. So, makita ka ng mga lucky cat. Lucky charms for displays. Ayan na yung ube latte ko. I'm gonna shake it and try. Yummy! Yummy. So, real, authentic ube. Diba? So, ayan yung ibang diners. Ayan yung malaking golden Buddha. So, yan. Kaya dyan ako kumain, guys. Kasi, I also like the ambience of the place. So, after that long day, I can relax and just eat dinner. So, eto na yung dinner ko. Ayan, braised beef, clay pot rice bowl. I really love braised beef, guys. Yan ang hinahabol-habol ko dati sa Chowking. Pero unfortunately, it's not available anymore. So, kain po. Paso-paso ang dila ko kasi ang init-init ng kanin, pero it's worth it, ang sarap. O, diba? Napapangiti pa ang atin yun. So, medyo bilisan natin ng konti. Ayan. Kasi kung i-actual time ko yan, ang bagal ko kumain dyan. Kasi napapaso talaga yung bibig ko, ang init. So, ayan. Ate, pengin chili oil. Busy sila.
Kya! Kailangan ko ng chili oil. Kya! Pansinin niyo ako. Kulang pagkain ko. Ayan, nakahingi na tayo finally. Ang bait ng mga tao dito, promise. Ang bait ng staff. Kahit sa baba, sa MBT, they are very helpful. Okay. Minsan naisip ko, siguro, ang laki ng sahod ng mga to. Kasi lagi silang ganado sa pag-work. I think they are very, very happy with MBT family. So, ayan. Huwag natin kalimutan picturean at i-my day. Char. Bilisan na natin. Naghihintay ang mga pusa. Babiyahe pa tayo. So, imagine, I live in Taguig. And I will still come from Binondo area. So, super busog ako after nyan, guys. I'm really so full and my soul is full. I'm happy. So, yun naman ang mahalaga. We have that inner peace and happiness within us. So, till next video. Bye!